Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi talaga maiiwasan na mahigop yung mga krillings natin. Ayan, so napakadaming krillings ang nahigop. So yun guys, what's up? Welcome back sa channel natin. Ayan, so for today's video, ito, maglilinis ako ng aquarium ko. Sobrang dumi na. Ayan, sobrang dumi na guys. Yan, kung makikita nyo dyan. Ayan, napakadumi. Kaya lilinisin muna natin yung mga yan. So kung paano ko ginagawa to guys, pati itong glass natin, nakikita nyo ayan, oh, sobrang kapal na ng lumot. So kung paano ko ginagawa maglinis guys, ito papakita ko sa inyo. So yun guys, pag naglilinis ako ng salamin ng aquarium natin, so ito yung ginagamit ko. So nilalagay lang yan dito. Tapos yan, naka-magnet yan guys. Ayan oh. So ganyan lang yung ginagamit natin. Kinukuskus ko lang yan. Yan, napapansin nyo. O diba? Nawala agad yung mga lumot na nakadikit sa kanya. Normal yan guys na makakaskas yung mga ano, yung mga lumot-lumot na yan kasi may araw dito eh, outdoor. Ayan. So wala namang special sa video na to, pero ayan lang. So gusto ko lang pakita sa inyo na naglilinis din tayo ng tank natin. Eto, kuskus lang yan guys, ganyan lang oh. Simple lang yan. 1 week bago ako maglinis ng aquarium kasi pagka pinatagal ng 1 month, sobrang kapal na ng ano, lumot. Ang hirap ng kuskusin. Medyo hindi na gumagana tong pangkuskus natin kapag sobrang kapal na ng lumot. Kapit na kasi sila. So, dito lang nililinis ko sa harapan. Sa likod din ako naglilinis kasi hindi naman mahalaga dun. Ito lang yung pinakamahalaga rito guys. Ayan. So, okay na. Lahin nyo lang yan, tanggal na yan. Ayan, oh. Kapag kakatapos lang natin magkuskus, so hindi pa natin yan, hindi pa tayo mag-water change. So mag-water change na rin ako dyan, pero papatiningin ko muna yung mga lumulutang na yan, papababain muna natin. Kapag bumaba na lahat yung mga nakalutang na yan guys, saka na tayo maghihigop ng tubig. So ginagamit ko dito hose para mas malakas yung higop. Kasi kung yung pang-sipon natin na na ginagamit dati, napakabagal. Ayan, napakadumi na guys oh. Ayan. So yun, dito yung mga ghost crayfish natin sa tank na to. So ito na yung inuna kong linisin. So bago ko linisin, pinakita ko na lang sa inyo. Ayan, sa aerator, saka submersible pump ginagamit natin dito para mas goods. So ayan, medyo bumaba na yung mga tubig, kaya hihigupin na natin yan. So ganito lang ginagawa natin dyan guys, para mahigop yung mga yan. Ayan o. Sama na lahat ng dumi dyan. Napakadumi kasi na itong aquarium na to. PO2 kasi pinapakain natin dito sa mga isda. Nagpapakain tayo ng mga isda dito. Kaya medyo madumi talaga itong aquarium na yan guys. May nagmolt pala. So hindi natin isasama yan guys, yung balat ng nagmolt natin na crayfish kasi kakainin nila yan. Ayan oh. So higupin lang natin yung mga dumi talaga. Ayan. Ayan, pansin nyo guys, kapag nagbawas tayo ng tubig, so kung ano lang yung malinis natin, tapos kalahati pa yung natitirang tubig, kalahati na lang din yung nabawas. Makikita nyo naman dun sa level ng lumot. Ayan. So tinitigil na natin yung paglilinis. Hindi talaga natin sinasagad. Kasi kailangan nating magtira ng 50% dyan. So napakahalaga nun. Eto guys, na nagmolt. Ayan, pinagmolta na crayfish na Eto, nagmolt. Yan, pinagmolta ng ghost natin. Medyo malaki na to yung mga to. Pero may mga itlog na to guys. Ayan, huwag nyong iahon to. Pag inahon nyo yan,
Hindi na yan lulubog. Ganyan yung mga yan. Pag nakahahon, hindi na lumulubog basta-basta. So may mga part na madumi pa rin. After 3 days, pwede tayo maglinis ulit. Papakondisyon lang natin yung ilalagay nating tubig. So yan, magre-refill na tayo ng tubig dito. Kung mapapansin nyo guys, kapag nagre-refill tayo ng tubig, nakakaukaw yung mga yan. Napakadumi pa rin. Ayan. Nagagalaw kasi. Nagagalaw yung ibang mga dumi. Pero okay lang yan. Since may filtration naman tayo dyan, saka water, some filter. So may some filter tayo dito. Kaya okay lang kahit makaukaw yan. Saglit lang naman yan guys, mga 30 minutes, malinaw na yung mga yan. Pero hindi naman yan nakakasama kasi wala namang ammonia yung tubig natin kung napapansin nyo. Ayan wala namang mga bula-bula dyan sa gilid. Kaya safe na safe pa rin yung mga alaga nating crayfish dyan. So inaalagaan ko dito mga ghost crayfish. Meron dyan isang may itlog, di ko pa hinihiwalay. Medyo maselan pa kasi. So after 2 weeks, 3 weeks, lilipat na natin yun. So isolate ko na yung isang buried natin na ghost crayfish dito. So sa mga nakasubaybay ng video natin yun, nakita nyo naman yung mga ghost natin. Na-flex ko na yan sa inyo dati. Pero pagka siguro mamaya tingnan ko, may flex ko pa sa inyo mamaya yung mga ghost natin. So yan, okay na yung tubig na ito guys. Next ko naman tong breeder cage natin. Ito yung breeder cage natin guys. Napakadumi na naman ng tubig ng nila, flooring nila. Ayan, pabida tong isang crayfish natin. Laki na itong male natin na to guys. Nasa na to, 5 inches. Ito yung mga female natin dito na malalaki. Ayan, so breeder cage. Ayan, nakita nyo kung gaano kadumi. So linisin ko na lang din to. Ayan, may isang may itlog yata. Lilipat na lang natin para hindi mabuli. Pero check muna natin yan guys kasi 1 week na itong hindi nakita Tingnan natin yung itlog niya kung goods na o hindi pa. Pero syempre maselan hawakan, kaya wait pa tayo ng mga ilang araw bago natin gawin yan. Pakita ko na lang sa inyo mamaya tapos maglinis. Medyo madugo talaga guys pag marami kang aquarium Mahirap maglinis. At syempre guys, etong mga railings natin, ayan yung lagayan ng mga railings natin. So mga 2 weeks na to guys, o 3 weeks I think. Hindi ko masyadong maalala. Marami tayong mga cage ng railings. Ito isa sa mga pang-vlog natin. Ayan, pakita ko sa inyo guys kung anong ginagamit ko kapag naglilinis ako ng mga tank ng railings natin. So ito kasi mahihigop yan guys mahigop ng mga hose natin yan. Pero nakita nyo napakadumi, kailangan nating linisin yan. So ito yung mga ginagamit ko dyan guys. Gumagamit lang tayo na itong panghuli natin ng isda o panghuli natin ng mga crayfish minsan. Then ayan, dyan natin tinututok yung hose na manggagaling sa railings natin. So sasalain natin yan dito guys para kung sakaling may sumama ng railings, hindi sayang kasi siyempre tatapon na natin yung tubig na yun So sasahurin muna natin yan dyan para hindi masama, o kung masama man yung mga railings natin, hindi sila matatapon agad. So pakita ko sa inyo after. So nag-iisa lang kasi ako dito, so walang maghahawak ng cellphone para mag-video. Kaya so pakita ko sa inyo after kung malinis. So yun guys, ito, ayan, nahigop ko na yung mga dumi dito sa tank ng railings natin. Ayan, so malinis na to kahit paano. Kahit hindi natin sagarin yung linis, basta importante na higop natin yung ibang mga pagkain na natira, yung mga PO2, PO1, yan, para hindi magka-ammonia kasi wala tayong rito. Wala tayong submersible pump. So ito guys, after nating makuha yung mga dumi. So ito yung dumi. Pakita ko sa inyo. Ayan. So kung wala din akong tubig, galing dun sa galing dun sa tank nila. Para hindi sila manibago syempre. Baka ma-water shock yung mga yan. Ayan. So andyan na lahat ng dumi guys na nahigop natin.
Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi talaga maiiwasan na mahigop yung mga krillings natin. Ayan, so napakadaming krillings ang nahigop. So imagine niyo kung hindi natin ginawa yon, di wala na. Hindi naman pwedeng hindi tayo maglinis. So pipilian lang natin to guys. Yung mga yan. Ito kasi yan minsan na yan, akala nyo dumi lang, may krillings pala. Ginagawa kasi nilang bahay yan guys. Ayan kung itinapon mo yon, wala na. Buhay yan guys, ayan, nagalaw yan. Kaya bago nyo itapon yung mga dumi, check nyo muna kung may natira pa. Ayan. Problema na ito guys, ganito kadami yung nahigop natin eh. So ito guys, lang to sample lang tong nahigop natin. Ito kasi yung isa sa mga blinag natin last time. Napakadaming krillings sobrang dami pa rin nila. Nahigop lang yan, hindi ko naman sila sinasadyang mahigop. Dahil lang yan, gusto nating linisin. Itong part ng aquarium guys na nilinis natin, dito lang sa harapan. Banda rito lang. Doon di na tayo naglinis. Nakita nyo doon, marami pang mga krillings doon. Hindi tayo naglilinis banda ron kasi ayaw natin na maistorbo pa sila lahat. So dito lang sa part na to, kasi dito lang naman tayo nagpapakain. Pag nagpapakain ako ng krillings guys, dito lang yan sa harapan. Para yung doon, hindi masyadong madumi. Ayan, para pag naglinis kayo, madali lang din. Although may mga PO2, mga pagkain ng titira na hinahatak nila yan banda ron. Pero saka na lang yun pagka naglipat na kayo. So after 1 month naman, lilipat natin tong mga to Kaya ang gagawin natin dyan, lilinisin lang natin to after 2 weeks Hindi pa pwede guys kasi yung maselan sila masyado pagka 1 week pa lang tapos dumumi yung tank nyo. So kaya ang sinasuggest ko, huwag kayong magpapakain madalas ng PO2 kasi mabilis makadumi ng tank yun, kagaya nito. So kaya ganito kadumi na itong mga to guys kasi PO2 na pinapakain natin dito. Ayan, so ngayon lilipat na natin itong mga krillings natin. Babalik na natin yung mga krillings natin dito kasi syempre dyan pa sila dapat nakalagay. Ayan guys, 1 inch na sila. Halos 1 inch na yung mga krillings natin. Kakapagpag lang natin ito nun. So mag 1 month pa lang to. Ay 1 inch. Yung iba half inch pala. Half inch. Hindi pala 1 inch. Half inch pa lang sila. Ayan, sorry. Baka may mag-comment na naman sa atin dyan. Ayan. So ganito ako maglinis ng krillings cage natin. So gumagamit lang tayo ng net. So yun yung pinakang tips na mabibigay ko sa inyo. Ayan, gamit kayo nito bago nyo higupin yung mga dumi sa mga tank nyo para secured yung mga krillings natin at hindi sila basta-basta maitapon natin kasi nakakapanghinayang naman sa dami nyan. Natapon natin yan, imagine nyo kung ganito kadami yung krillings nyo tapos maitatapon lang natin, di ba? Sayang ang dami nyan tapos tatapon lang natin, di ba guys? Kaya yun yung ginagawa kong paraan para maglinis ng tank nang hindi sila naitatapon o hindi napapansin. Ayan, sana makatulong tong video na to guys kung gusto nyong maglinis ng mga aquarium nyo ng mga krillings. Ayan, so pwede nyo gayahin to. Okay guys, ito yung isa sa mga ghost crayfish ko. Ayan nakita nyo, medyo blue na yung kulay nya. Mas matingkad na yung kulay nya ngayon kaysa nung dumating sa atin to. Halos red lang talaga. So hulihin natin, pakita ko sa inyo. Guys, yun yung blue natin Ayan, hinuhuli ko na. So bagong molt pala. Ito pala yung nag-molt dun sa nakita natin na nag-molt na balat kanina, yung pinakita ko sa inyo. Ayan. So balik na lang natin kasi bagong molt, tapos naaway siya. Ayan, natanggal yung nya, yung nguso nya, natanggal yung ayan. Sa pagkakaalala ko guys, yung pagkaganito yung nangyari, hindi na tumutubo yan. Kahit mag-molt pa siya ulit, hindi na babalik yung nguso niya na yan. Meron tayong crayfish dating ganito, yung si Pango, yung tawag ko si Pango. Nangyari din sa kanya yung ganito, hindi na tumubo. Ayan, so pag ganito guys, wala na pag-asa. So yun guys, ito yung ghost crayfish natin. Ayan, napakaganda. Napakalaki ng sipit niyan guys. Ayan kita nyo ba? Ayan, male to guys. Itong ghost natin na to, male. Medyo kulay red talaga siya. Hindi kagaya nung kanina na medyo kulay blue. So ito, medyo aggressive kasi
Buried pala siya guys. Ayan oh. Dami pala niyang itlog guys. Kaya aggressive pala siya. Medyo lumalaban. Ayan. Ito yung mga ghost natin na may itlog. Ayan. Kaya minsan maganda rin talaga maglinis ng aquarium eh. Kaya nakikita natin yung mga itlog natin ng mga mga alaga. Ayan. So dalawa yung may itlog dito. May isa pa diyang may itlog na isa. So ito bago pa lang to guys. Siguro nasa 1 week pa lang. Kaya balik na natin to dito. Medyo maselan kasi yan guys. Yung may mga itlog na yan. Ito yung isang meal natin na napakalaki na rin. Numating sa atin to guys. Nasa ano lang to eh. 2.5 ganun. 2.5 inch lang. Ayan. Ngayon malalaki na rin. Yung isang may itlog natin, ito guys, ano na to, pa-hatch na to. Ayan oh. Mga ano na to guys eh, nasa 3 weeks na to. So hindi ko pa alam kung ilang months din yung, ilang weeks din sila bago mag-hatch. Pero base sa observation ko nito, nasa 3 weeks na to. So check na lang natin kung kaparehas sa ARC na abutin ng 5 weeks to 6 weeks bago ma-hatch. So first na alaga ko nito, first time ko mag-alaga nitong mga ghost, kaya check natin kung gaano katagal. So yun guys, tapos na tayong maglinis itong sa Red Clarkie ko na tank. Hindi ko na muna gagalawin itong mga to. Medyo malinis pa naman yung tank nila. So ito yung community tank ng Red Clarkie natin. Okay na okay pa naman. Ito medyo naninipit to guys eh. Pero madali lang hulihin tong mga to. Hindi kagaya sa ARC. Nagpalag talaga yun. Itong mga Red Clarkie natin guys. Yan o. Red Clarkie. Flex ko lang. Ayan, naninipit yung mga yan guys. Lumalabang kasi itong mga to. So yun guys, all goods na. Ito, nalinis na natin lahat. Ayan, so sa nagtatanong ng mga setup natin, ito, napakarami nating setup dito guys. Ayan. Sa mga breeder natin, aquarium, napakarami nating aquarium dito. Ayan guys, ano lang to, pinang-vlog natin. So ito yung mga ginagamit natin sa pang-vlog natin. Yung talagang grow out natin sa Cavite, yung napakalaki. Kung hindi naman tayo makapunta doon araw-araw para mag-vlog o gumawa ng video, kaya nag-setup ako dito sa top yard ko kahit paano para meron tayong masusubaybayan sa mga journey natin sa pag-aalaga ng crayfish. Kaya kung may mga tanong kayo guys, i-comment nyo lang dito, sasagutin natin yan. So additional na rin, dahil outdoor setup, naglagay na lang ako nitong net para hindi masyadong mainit. Minsan kasi sobrang init. Then ayan, so yung ulan hindi rin tumatagos basta-basta, nag-slide na lang sila dito. Kaya hindi basta-basta umaapaw itong aquarium natin. If ever naman umapaw, may mga ano naman tayo dyan, ang tawag din ito, overflow. So may overflow tayo, yung guhit na yan. Nakaangat yung glass natin dyan, putol yan, para hindi siya umapaw dito sa sagad sa taas natin. So ito yung mga ibang mga crayfish natin dito. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin, at maraming salamat sa pagtambay ulit at pagsama sa atin sa araw na ito. So yun guys, hanggang dito na lang, and maraming salamat and happy crayfish farming.